Morning. Isa pa po. Good morning. Yan. Medyo ngitian nyo nga po yung katabi ninyo. Sa harap, sa likod, sa gilid. At salamat sa tag-ulan. Buhay ang ating mga halaman. Masaya mga magsasaka. Alright, so tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa po kami ay sama-samang dumudulog sa iyong harapan at buong pagpapakumbaba na amin pong hinihiling na tulungan mo kami sa umagang ito na maunawaan namin ang aming pag-aaralan. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag nito, at maging ang aking mga kapatiran na tagapakinig. Tulungan mo kaming lahat, O Diyos, na ito ay lubusan naming maintindihan, at nang sa ganon ay amin pong maisapamuhay ang anumang instructions na nagmumula sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri at pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Leviticus chapter 11, tayo po ay nasa part 2 ng conclusion, which is yung Romans chapter 14. Natapos na po natin yung Acts chapter 10 regarding Peter's vision at nawa ay maliwanag po sa ating lahat yun. Now, bago ko makalimutan, gusto ko lang hong balita sa inyo. Hindi ko alam kung nabanggit ko na po ito nung nakaraan. Pero kung hindi man, nais ko pong ipaalam sa inyo na yung parking lot natin ay fully paid na po yun. Fully paid na siya. So, yung 2.2, kung hindi ako nagkakamali, 2.2 million po yung buong parking lot na yon ay nabayaran na po natin in full. Kaya salamat po doon sa mga faithful na tumupad doon sa kanila pong pledge para mabayaran. No? So wala na ho tayong utang doon. So next Friday, by the way, kung napansin niyo po, merong maliliit-liit na guhit doon. Nag-layout po kasi kami doon para ma-determine natin kung ano yung the best na ma-optimize natin yung parking lot natin na mas maraming makaka-parking ng maayos. Ayaw na ho natin mag-park ng nakatumbok sa building. Kasi pag nagbabaan na ho lahat yung tao dyan, nandun ho sa harap, ayaw ho nating magkaroon ng katulad nung sa NAIA Terminal 1. Kung nasubaybayan nyo po yun, no? Baka magkaroon ng sudden acceleration, kahit na gaano ka pa ka-professional sa pagdadrive, hindi po guarantee yun na hindi ka na magkakamali. No? Lalo na kaming mga senior citizen. Dahil baka akala namin, naka-neutral, nung pala naka-drive na. No? So, baka ho mangyari yung ganoon. Kaya, ang parking natin lahat ay hindi nakatumbok sa building, kundi naka-parallel ho sa building. Kaya kung napansin nyo doon, inaayos natin. So, ine-experiment to natin. Kaya kasi kinumpute ko po yung sasakyan na pwedeng mailaman yan, nasa mga around 30 to 32. Now, kung pati yung daanan pupunin natin hanggang 35. Nagbasa ho ako ng National Building Code para nandun tayo sa specification na yung pinaka-minimum. Now, 5 meters by 2.5 meters. And 800 square meters yan na hindi naman siya yung perfect square. Kaya kailangan kung payout kami dyan, kaya tinitingnan natin kung ano yung pinakamaganda. At pati yung flow ng traffic, pati yung flow ng tao. No? At may nagsasuggest pa po, lagyan pa natin ng parang walkway para sa mga bata, para hindi sila dadaan doon sa pagitan ng mga sasakyan. At merong walkway dapat yung mga bata. So, pinag-aaralan ho natin yan. Kaya kung hindi po natin talaga, hindi, kailangan kasi sumunod tayo sa National Building Code.
yung tamang sukat, yung tamang mga maneuvering ng sasakyan, yung safety, lahat to. So kaya binabala ko bilhin pa natin yung kabilang lote sa likod tsaka yung dito para maluwag na maluwag yung parking. Anyway, so yun po, kaya makikiusap ako sa inyo mga driver na makipag-cooperate lang po tayo dun sa nagdadirect nung parking para mapaayos natin. At tinitingnan natin and give us your feedback para alam natin kung saan kayo nahihirapan at ano yung adjustment na kailangan nating gawin. And then, ongoing pa rin po yung elevator natin. Kausap na ho natin yung munisipyo ng Bacoor at sila po yung magpo-provide ng supplier sa atin para walang maging hassle sa permit. Inaasikaso na ho natin yan at kausap na ho natin yung mga building official dun sa Bacoor. So, hindi na ho magtatagal. Sana at magkaroon na tayo ng lift dahil hirap na rin ho tayo lahat pumalik, yung mga matatanda. Ako ho ay naka-brace ako ngayon. Ito, naka-brace ako sa likod ko dahil baka hindi ako tumagal na nakatayo. Kaya medyo naka-strap ako. Dala na ho ng pagtanda. Anyway, kaya maganda itong pag-uusapan natin kung ano yung mga pagkain na dapat hindi na natin kinakain. At binigyan na tayo ng instruction ng Diyos, no, sa kanyang mga salita na nasa Leviticus chapter 11. Now, itong part 2 ng conclusion natin is Romans chapter 14. I do not know kung sino sa inyo nag-advance reading nito. O kaya naman ay alam nyo na kung ang laman ng Romans 14. At ito po ay letter ni Paul sa mga Christians doon po sa Rome, mga time na yon. Now, ang pagitan po natin ay 20 centuries. Kasi nung yan po ay in the 1st century. Nasa 21st century na ho tayo. So 2,000 years na ang pagitan natin. Kaya kailangan intindihin natin siya not in the 21st century but in the 1st century. In their language, makikita niyo mamaya kung anong kahalagahan na iniintindi natin even yung mga words na ginagamit nila para mabigyan natin siya ng tamang kahulugan. Yung kanilang kultura. No? So, kailangan intindihin natin siya sa kaisipan nila nung 1st century, hindi sa kaisipan ng 21st century. Lalo ho tayo dahil influensyado tayo ng Greco-Roman na pag-iisip, kaya westernized tayo. Sila po iba ang pag-iisip nila. At isinulat ito sa kaisipan nila, sa kultura nila, sa lengguwahe nila, sa kapanahunan nila. Kaya doon natin siya iintindihin and then tingnan natin kung ano magiging application nito sa ating kapanahunan. Ano yung mga principles na matututunan po natin. Okay? So, ang title po natin ngayon ay Decoding Romans 14. I-decode natin. No? Na may kinalam po sa meat and partly sa Sabbath kasi na-interpret ito na may kinalaman sa Sabbath. And the misunderstood freedom. Na inakala ng maraming tao na itong Romans 14 ay nagbigay na ng lisensya para kainin na natin ang lahat ng gusto nating kainin at wala nang ipinagbabawal. So, yun po yung mga dyan. Ano yung may kinalaman sa meat, kinalaman sa Sabbath, at may kinalaman sa freedom. So, let's begin. In Romans 14, verse 1, it says, "Do not pass judgment on one another." So, seemingly ito po yung parang title niya, no? Do not pass judgment on one another. As for the one who is weak in faith, sabi ni Paul, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetable. So ano ho ba ang context dito? Unang-una,
yung pong naka-highlight ng yellow, he may eat anything, hindi po ibig sabihin yan na you can eat anything. Give you an example. Halimbawa ho, bumisita kayo sa bahay namin. At sabi ko, total, at home ka na naman dito, ikaw na bahala kung anong gusto mong kainin, nandyan sa loob ng rep, kainin mo kung anong gusto mong kainin dyan. Lahat ng gusto mong kainin dyan, kainin mo. Now, pagbukas mo nung rep namin, nakita mo merong dog food, merong pagkain ng pusa, merong antibiotic, may mga gamot doon. So, ibig sabihin ba, lahat ng nandun pwede mong kainin? Dahil sinabi ko, lahat ng gusto mong kainin dyan, kainin mo. So, it is understood na ang pwede mo lang kainin doon ay yung pagkain para sa tao. Yung dog food doon, yung cat food doon, hindi ko sinasabing kainin mo rin. Tama po? Kaya dito, ang context dito ay hindi ibig sabihin dito na pwede niya nang kainin ang lahat. Remember, ang food sa atin ay hindi food sa kanila. Kasi sa mga Hudyo po, ang definition ng food nila ay kung ano yung dinefine ng Diyos na food. Pag hindi dinefine ng Diyos na food, hindi. Example, ang baboy hindi dinefine ng Diyos na food sa kanila. Kaya hindi food sa kanila yon. Kaya pag sinabi nilang food, hindi ibig sabihin nun ay lahat ng kinakain ng tao, katulad ng mga Pilipino kumakain ng baboy, sa kanila po hindi food yan. So sa kanilang pag-iisip po, biblically, ang mga Pilipino kumakain ng hindi pagkain. Pag nakita nila tayo kumakain ng baboy, kumakain tayo ng lobster, kumakain tayo ng tahong, ng talaba, ang tingin ho nila dyan, hindi tayo kumakain ng food. Okay? Kasi by biblical definition, hindi po food yon. Kaya pag nagbanggit sila ng food sa Bible, they are referring doon sa dinefine ng Diyos na food. Alright? So kaya ang sawa, ang elepante, hindi po food yon. Kaya kailangan maintindihan nun natin yung context na yon, yung kaisipan na yon, kapag nagbabanggit yan. Kaya nung sinabi dito ni Paul, one person believes he may eat anything, hindi po ibig sabihin lahat ng sa isip natin ay food sa kanila. Naintindihan niyo po ako? Yung katulad ng example ko na kanina. So pag sinabi sa inyo, kung kainin mo kung anong gusto mong kainin dyan, nandiyan sa rep, lahat dyan gusto mong kainin, pwede. So, hindi ibig sabihin, pinakakain ko pati yung dog food na nandoon. Yun lang pagkain na pwedeng kainin ng tao. Alright. Now, ano po ba ang senaryo dito? Kailangan maintindihan din natin, ano ba ang nangyayari dito sa Romans 14 na ito? Bakit ang statement ni Paul dito, as for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. So, ibig sabihin, may nagaganap na awayan dito. Between doon sa weak in faith, at saka doon sa strong in faith. May nangyayaring ganun po dito. Sabi, believes he may eat anything. So, yun yung isang tao na naniniwala siyang pwede niyang kainin lahat. Again, ang context po doon, ay yung pagkain lang na dinefine ng Bible. While weak person eats only vegetable. So sino-sino ho ba itong mga involved na tao dito? Ito ay mga sinulatan ni Paul na nasa Rome. At kahit minsan si Paul hindi po nakapunta. No, hindi siya nakapunta doon sa church in Rome. Kaya merong nangyayaring kaganapan doon, merong mga confusion, merong mga quarreling, sinulatan niya at ito po yun. Ang buod ng Romans chapter 14 ay para pagkasunduin yung mga nag-aaway na mga Kristiyano. At ang isa sa mga pinag-aawayan nila ay may patungkol sa pagkain. At ito po yung kinokorek ni Paul dito.
Okay? So, hindi po ito, unahan ko na kayo, hindi po ito sinulat ni Paul para bigyan ng permiso sila na kainin na nila kung anong gusto nilang kainin. Now, doon po sa kanilang kapulungan, yung Christian church doon, ay may mga Gentiles na convert, na born again, so to speak. No, mga Gentiles ito, mga pagan, wala silang alam sa Torah, wala silang alam sa sacrificial system, wala silang alam sa dietary law, but they were converted to Christianity. Na ito yung mga Gentiles na nanampalataya sa Panginoong Hesus. Yan sila. Madali salita, wala silang alam sa dietary law, wala silang alam sa Torah, wala silang alam sa mga ganoon. And, may kasama ho silang mga Hudyo. Itong mga Jews naman na ito yung mga na-convert from Judaism at sila ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus. So, slowly, umaalis na ho sila sa Judaism kasi nasasakal sila. Ang daming mga tradisyon, no, na hindi naman talaga nakasulat sa Torah, pero ipinatutupad. Kaya mas nangingibabaw na yung tradisyon kaysa doon sa kung ano ang instruction sa Torah. And now, they came to realize na yung mga tradition na yon is not in the Torah, kaya slowly umaalis na sila doon sa Judaism. Okay? So, now, saan sila nag-meet itong mga Jews and Gentiles na ito na parehas ng nananampalataya sa Panginoong Hesus? They meet in the synagogues. So, yun po ang place of meeting nila eh. Yung templo, kung saan 3 beses lang sa isang taon na lahat sila nagko-converge doon para doon sa feast of the Lord. And then, all the rest, sa synagogue na sila nag-meet. So, parang sa atin po, sa mga home Bible study. Kasi pagka doon ay binubuo ng 10 tao pataas yung nag-meet, so tinatawag nilang synagogue yun. And then they have hundreds of synagogue all around the country. So that is where they meet. After nila mag-meeting sa mga synagogue, nagpupunta ho sila sa kanilang bahay-bahay. So kung sino yung member na meron pong malaking bahay, kayang i-accommodate yung marami, pumupunta sila doon. And they continue in their discussion. They continue with their fellowship. So syempre, pag sinabi nating fellowship, hindi po mawawala dyan ang kainan. Di ba? Hindi kumpleto ang fellowship eh, pag walang kainan. Kaya medyo nabitin ako nung Friday, walang lugaw. So, kasi kasama ho yun, no? Hindi lang puro, hindi lang puro Bible study, kundi after ng prayer meeting, after ng Bible study, they share food. Kasi kasama po yun, no? Kasama sa fellowship yun. At form of worship nila yon. So, now, during this time, dito nagkakaroon ng problema. Yan sa mga bahay-bahay na yan, nang nagkakainan na. No? Kasi po, yung mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo, sinasabihan yung mga Gentiles na hindi sila pwedeng kumain ng mga unclean na food. Now, ito yung liliwanagin natin. Na ang mga Gentiles walang kaalam-alam sa dietary law. Okay? Ito namang mga Hudyo na ito, nakalalabas pa lang nila sa Judaism, hindi pa nila basta-basta ma-give up yung kanilang mga tradisyon. Parang tayo din po, di ba? Galing tayo sa Catholicism or sa anumang religion, na convert tayo to Christianity, hindi naman basta-basta pinagtatapon natin ang ribulto natin eh. Di ba? It took so many, years bago tayo nakaalis doon. Di ba? Minsan nga po, meron ako nahiraman ng Bible eh. Pagbukas ko ng Bible, may ticket ng loto eh. Yun ang ginamit tayo. You don't condemn the person for that. Ito po yung punto nito. Huwag mong i-condemn yung tao.
na nakita mo lang kumain ng lechon, kokondem mo na, sa impyerno punta mo. Hindi po ganito yung tema ni Paul dito. Okay. So, yan po yung background dito. Mga pagans na dating pagans na born again, na mga Gentiles, at sa mga Jew na lumalabas sa Judaism, unti-unti na nilang inaalis yung mga tradisyon na yon, nag-combine sila, nagsasama sa synagogue. Pagkatapos po ngayon, after the synagogue, pupunta sila sa mga bahay-bahay, magkakaroon sila ng fellowship at magkakainan. Okay, so yan po yung background niyan. Kaya mahalaga po yun iniintindi natin kung ano ang background doon sa mga talata na yan bago natin siya bigyan ng kahulugan. Otherwise, mamamaliho tayo. I will explain that later. So sabi ni Paul, let not the one who eats despise the one who abstains. So now you know. Bakit ganon? Let not the one who eats despise the one who abstains. Kasi nga, nag-meet sila after the synagogue, nasa bahay-bahay sila, nagkakainan sila. So, yung iba kumakain, yung iba nag-abstain. Ano yung kinakain? Yung iba kumakain, yung iba nag-abstain. Okay? And let not the one who abstain pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Sino po yun? Yung mga Gentiles na wala ang alam sa dietary law. Sino po yung mga nag-a-abstain do sa pagkain ng ano? So, makita natin yung mga Gentiles, no? And so may nagaganap na mga pagtatalo dito do sa mga inihahandang pagkain. Verse 4, who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. However, not all possess this knowledge. Sa 1 Corinthians chapter 8, gusto ko lang kayong bigyan din ng iba pa pong scripture sa Bible na nagsasabi patungkol po dito sa mga pagkain. No? However, in 1 Corinthians chapter 8, not all possess this knowledge. Anong knowledge? Yung pong knowledge that there is one God. Now remember, yung mga Gentile na pagan, they believe na may kanya-kanya pong Diyos ang bawat bansa. May Diyos ang mga Hudyo, may Diyos ang Grego, may Diyos ang... Iba-iba po, naniniwala yung mga pagans na kanya-kanya tayong Diyos. Ang mga Hudyo naman, naniniwala, iisa lang ang Diyos ng lahat. So, tapos nagkasama-sama ito sa isang grupo. But some through former association with idols eat food as really offered to an idol. So yung mga Gentiles na ito na pagan, part of their worship, during their worship, yung pong pagkain nila, inihahandog nila doon sa idol. Tapos doon sila nagkakainan ngayon. No? During that time. And their conscience, being weak, is defiled. Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. So the whole context of this, mga kapatid, is do sa Romans chapter 14. May mga pagkain po kasi na, kumbaga, inihahanda, pinapakain doon, na para doon sa mga Hudyo, yun ay merong unclean. Okay? Meron din naman tinatawag na common. So, dahil itong mga Gentiles na ito, kako-convert lang nila into Christianity, sila po ay binabawalan, tawag na common. Ano ba yung common? Mamaya po, i-define natin. Let's move to next slide. Nung panahon kasi nila, yung mga, tandaan niyo po ito, ang pwede lang ihandog sa templo ay yung mga clean animals. Hindi po pwedeng ihandog ang unclean. Okay? Hindi pwedeng ihandog ang unclean.
Ang baboy, hindi ka pwedeng mag-offer ng baboy. Hindi ka pwedeng mag-offer ng ahas. Hindi ka pwedeng mag-offer ng rabbit. Kailangan clean lang siya, as defined in Leviticus 11. Pagdala po nila sa temple niya, siyempre, isa-isa sila may dalang tupa, may dalang baka, may dalang kambing. Pagkahandog po nila yung ibang natitirang laman, kasi yung laman loob, hindi naman nila kinahandog Tsaka yung mga taba. Now, yung mga laman, pag may natitira dyan, para sa priest yun. So, ang ginagawa po ng mga priest dyan, at hindi bawal yon. No? Pagkain nila at yung iba ibebenta. Yung iba naghahandog, ganun din po ibebenta. So, itong mga karne na ito, they end up in the marketplace. Binebenta yon. Ngayon, itong mga namimili ngayon, pag pumunta sila doon, makikita nila nakasabit yung mga karne doon. Then, hindi po nila sigurado kung yung kung yung karne na nakasabit doon ay inihandog sa idol or hindi. Kasi hindi naman nila nakita Patay na yung hayop, sinabit doon, binebenta na So, meron pong iba na ayaw ng bilhin yon kasi hindi nila sigurado kung ito ay inihandog ba sa idol or hindi. So, para makasiguro sila na hindi sila magkakamali, hindi na lang sila bibili. Kaya they eat vegetable na lang. Now, yung mga ibang Hudyo po na galing sa Judaism, pag nakita ka, kahit na yon ay karni ng baka, which is considered as clean animal, pero yaan ay pinroses ng isang Gentile, para sa kanila, yaan ay unclean na. Pero ang tawag doon ay common. Hindi unclean, kundi siya ay common na. So, hindi na rin nila kakainin. So, kaya, the meat end up in the marketplace. Meron po ilan, bumibili, kinakain. So, pag nakita nila na, kinain yan sa palengke may bunili, sigurado ka ba kung sino kumatay niyan? Sigurado ka ba na hindi inihandog yan sa idol? So, yan po. Now, binibenta na ito ay nandoon lamang sa labas ng templo yan. So yan, di ba, tinaob niya yung mga lamesa ng mga money changer? Kasi nga, may mga nabintahan ng mga karni dyan. So pangkaraniwan po yan, paglabas mo ng templo, doon sa paligid, ang daming palengke, ang daming tindahan ng mga iba't ibang uri ng karne. So ganyan po yung itsura nila. Now, pag tinignan po natin ang Torah, ang sinasabi ng Panginoon is ganito. Yung dineclare niya na clean animals, yun ay clean. Kahit pa yung hayop na yon, kunyari baka, inihandog sa Diyos-Diyosan. No? Baka, inihandog sa Diyos-Diyosan, o kaya tupa, inihandog sa Diyos-Diyosan, pwede mo siyang kainin dahil siya ay clean. Pero yung mga Hudyo, dahil sa kanilang tradisyon, pag yan inihandog na sa idol, o kaya hinawakan na ng Gentile, hindi na nila kakainin yan kahit deklarado siyang clean animal. Para sa mga Hudyo, para yan ay makonsidered as kosher. Kailangan ang humawak niyan, ang nagkatay ay Hudyo rin. Or, the best is, ang dapat nagkatay dyan yung priest doon sa temple. Yun ang talagang kosher sa kanila. Pero kapag kayaan ay, ang kumatay niyan ay Gentile, o kaya naman yan ay inihandog sa idol, kahit na yan ay clean animal as declared by God, para sa kanila, yan ay common at hindi na nila yan kakainin. Kaya itong mga Hudyo na ito, pag nakikita nila yung mga Gentiles na kumakain ng mga karne
ng baka, kunyari, o ng tupa. Pero hindi naman, tapos Gentile ang humawak nun, nagkatay, o kaya hindi nila alam kung inihandog na yan sa idol or hindi. Hinuhusgahan nila ngayon, kinokondemn nila yung mga Gentile na yon. Kayong iba, kakain na lang ng vegetable. Remember, yung kasama nila diyon ay mga Hudyo na galing sa Judaism, na ang practices nila ay ganoon. Hindi sila kakain ng anumang karne, kahit na yan ay deklaradong clean animal, basta hinipo na yan ng Gentile. O kaya naman, yan ay nasa marketplace na hindi nila alam kung yan ay inihandog sa idol or hindi. Pero, ang Biblia po, ang Torah ay maliwanag, pag dineclare ng Diyos yan ay clean, that is clean. Kahit na yan ay hinihandog sa idol or hinawakan ng Gentile, yaan ay clean, pwedeng kainin yan. At yaan ang stand ni Paul. Okay? So, ang hindi lang nila pwedeng kainin is kung clean animal, kunyari po, baka, at kasama sila na nag-worship doon sa idol at inihandog yon. Doon ang hindi nila pwedeng kainin yon kahit clean animal pa yon. Ibig sabihin, nag-participate ka sa kanilang idol worship na nandoon yung pagkain. After the worship, nagkainan sila. Na party ng worship nila yon, kahit clean animal pa yan, hindi mo na siya pwedeng kainin. Basta naging party siya at naging party ka nung pag-worship dun sa idol at kabahagi yung pagkain sa kanilang pag-worship. That is a big no-no. Hindi pwedeng gawin yun. Let's continue, verse 5. One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Now, parang from verse 1 to 4, ang pinag-uusapan yung pagkain. Di ba? Bakit pagdating ng verse 5, biglang, one person esteems one day as better than another? Parang nag-switch. Kaya parang, yung iba po, ininterpret nito na ito ay may kinalaman sa Sabat. So parang nag-shift from dietary law to Sabbath law. That's how they interpret it. Kasi sabi diyan, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day, observe it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. Now, doon sa verse 6, doon natin makikita yung clue na hindi tungkol sa Sabbath ang pinag-uusapan dyan. Hindi nagsuswitch ng topic si Paul from dietary or from food to Sabbath law. Kasi sabi doon sa verse 6, the one who observes the day, observes it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord. So hindi siya nagsuswitch from food to Sabbath. May kinalaman pa rin sa pagkain. Yung pong verses 5 and 6. Let's continue, verse 7. For none of us lives to himself, and none of us dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living. Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Now, ano po yung topic dito na pinag-uusapan? No? Yan po ay may kinalaman, mga kapatid, di ba?
Kapag hawa sila, pagkagaling ng sinagog, magbi-meet sila sa bahay-bahay, magkakainan sila. Now, ang isa pong pinapractice nila doon ay ang fasting. So kaya from verse 1 to 4, ang pinag-uusapan po tungkol doon sa pagkain, pagdating po doon sa verse 5 hanggang verse 11, pagkain pa rin pero may kinalaman sa fasting. Kaya yun po yung sinabi doon, no? Na one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day observes it in honor of the Lord. The one who eats in honor of the Lord. So ang topic po dyan is about fasting. So then, each of us will give an account of himself to God. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. Take note of that, ha? Sabi ni Paul, therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block. So, sinasabihan niya dito, yung isang grupo, huwag kayong maging stumbling block sa kanila. Ang sinasabihan po ni Paul dito na waging maging stumbling block ay yung mga strong in faith na mga Christian, na mga Jew. Huwag kayong maging stumbling block dun sa mga bagong kaboborn again lang na mga Gentiles na walang alam sa dietary law, walang alam sa Torah. Maging mahaba ang pasensya nyo sa kanila, kumbaga. Yun po. Now, yung fasting po sa kanila ay, kumbaga, standard sa kanila yan. Hindi mo kailangan manawagan ng fasting, prayer and fasting. Tayo ngayon, ini-schedule kasama ng program. Minsan wala pa, di ba? O, meron tayong prayer and fasting sa darating na buwan. Schedule ganito. May prayer night tayo. Sa kanila po, walang ganyan. Dahil, everyone fasted 2 days a week. Standard nila yan. Hindi pinananawagan ng priest yan, hindi pinananawagan ng Bible study leader yan, hindi pinananawagan ng church yan. It's, kumbaga, part na ng nila yon, na sistema nila. Now, the regular Jews fasted on Mondays and Thursdays, 2nd and 5th day of the week. Yung mga Messianic Jews fasted on Wednesdays and Fridays. Now, yung mga Gentiles, walang fasting yan. Ngayon, napunta ngayon sila sa Christianity. Kailangan nilang mag-adapt dyan. Pero siyempre, galing sila sa pagan practice, hindi sila ganoon kabilis na makaka-adapt sa mga practices nyo. Imaginin mo, hindi ko namang ginagawa dati yan. Tapos gusto mo, twice a week, magpa-fasting ako. Di ba? So kaya talagang nagkakaroon ng clash. Dahil pinipilit nitong mga strong Christian na ito, na mga Jews, na i-adapt ng mga Gentiles yung kanilang mga practices sa pagkain, sa fasting. Kaya po nasingit yung fasting diyan. Kaya may kinalaman pa rin dun sa pagkain. Okay? Now, tingnan niyo po ito mga kapatid. I want you to take note of this. This is in the New International Version. Sino po gumagamit ng NIV sa inyo? Sabi po dyan, in Romans 14 verse 6, whoever regards one day as special, does so to the Lord. Whoever eats meat, does so to the Lord. For they give thanks to God. And whoever abstains, does so to the Lord and give thanks to God. Bakit ko po highlight yung eats meat? Sapagkat yung po, mga kapatid, ay wala sa original manuscript. Idinagdag po yan nung nag-translate sa English nung New International Version. Pag yan isinama mo, naiiba ang meaning. Naiiba ho ang kahulugan pagkasama yan. Tingnan niyo po itong Phillips Translation na base po doon sa original manuscript. Sabi diyan, he who regards a certain day as more sacred than another, does so to the Lord. The man who eats to the Lord.
For he give thanks to God. The man who fasts also does it to the Lord, for he thanks God to the benefits of fasting. So now, in the Phillips New Testament translation, which is translated from the original manuscript, it's clear na ang pinag-uusapan po dito is fasting. At hindi po yung pagkain ng karne na sinasabi ng NIV. Kasama ko pa po ba kayo, mga kapatid? Hello, hi. Now, si Augustine of Hippo, in 354 to 430 AD, siya po ay isa sa pinaka-prominent na church father. One of the most respected church father during the 4th century. Si Augustine. Ito po ang sabi niya. In this question, however, of fasting or not fasting on the 7th day, nothing appears to me more safe and conducive to peace than the apostles' rule. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth. For neither if we eat are we the better, neither if we eat not are we the worse. Our fellowship with those among whom we live, and along with whom we live in God, being preserved undisturbed by these things. For as it is true that in the words of the apostle, it is evil for that man who eateth with offense, it is equally true that it is evil for that man who fasteth with offense. So, ano po sinasabi ni Augustine tungkol doon sa Romans chapter 14 verse 6 na yon? It's about fasting. It's not about eating meat. Okay? So, pinatututuhanan ni Augustine na yung pong Romans chapter 14 verse 6 na yun is about fasting. Kaya, hindi po pinag-uusapan dun yung Sabbath. Kasi yung iba po, ininterpret yun na from food to Sabbath. Nag-switch ng topic si Paul. From food to Sabbath. Kaya ngayon, pag ini-interpret na nila yung Romans 14, nalilito na sila kasi pinagsama po yung food, dietary law, at saka yung Sabbath. Which is hindi po yun ang... Kasi nga, they are just reading kung ano yung nasa scriptures without considering the context of it. Without considering kung ano yung nangyayari ng mga time na sinulat ni Paul yon. Kung ano lang yung nakasulat, yun lang ang kinuha nila, ininterpret ng ganon. So, kaya lito, ligaw. At kung ano-ano na po ang interpretation ng binabanggit dyan. Now, eto na po. In Romans 14, ang pinakaiintay-intay ninyo. Kasi sabi diyan, sabi ni Paul, I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself, but it is unclean for anyone who thinks it unclean. Now, kinokontradict ba ni Paul ang Torah? Pag ganito po, kinokontradict ni Paul ang Diyos mismo, ang Leviticus chapter 11. Kasi pag inintindihan natin ang ganyan yan, I know and I am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean. So, pwede na tayong kumain ng lobster, ng tahong, ng talaba, ng baboy, no? Pwede na tayong kumain ng ulo ng sawa, lagyan natin ng breadcrumbs, iprito natin, di ba? Pwede na tayong kumain ng dinuguan, samahan natin ng puto. Pwede na, kasi sabi ni Paul nothing is unclean in itself. Is that the case? So dito po makikita natin ang kahalagahan na iniintindi natin kung ano ibig sabihin ng mga salita na yan. Tuloy natin, verse 15. For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So, kanino niya ina-address ito? Remember, may Gentiles and Jew. So, sinasabihan niya yung mga Jew, yung mga strong in faith, no? For if your brother is grieved, sino yung brother? Yung mga Gentiles. No? If your brother is grieved by what you eat,
you are no longer walking in love. So, ibig sabihin, hindi como meron kang karapatang kumain nun, ay kakainin mo na lang, pero na o-offend naman yung brother mo. Bakit to? Kasi ganito. Yung Gentile, pag nakita ka niya, kunyari ako yung Jew, no? Tapos kunyari si Kuya Henson, pwede ba itang gamitin example as Gentile? No? So kunyari si Kuya Henson, Gentile, pero na-born again na siya. Wala siyang alam sa Torah, wala alam sa dietary law. Ang alam niya lang, no, ay yung food na sinacrifice sa idol, inihandog sa idol, hindi pwedeng kainin. Kasi doon siya galing, yun ang background niya. Na yung pagkain inihahandog sa idol. Na born again na ngayon siya, dapat yung pagkain na yun hindi na kinakain kasi inihandog sa idol. Yun ang mindset niya. Ang mindset naman nitong Hudyo is, kapag yan ay diniklara ng Diyos na clean yan, pwede kong kainin. Ngayon, sa paningin ni Kuya Henson, ay hindi inoffer sa idol yan eh. Hindi mo nga alam kung ang kumatay niyan ay Gentile eh. Hindi mo nga alam, binili mo lang yan sa marketplace eh. Hindi mo nga alam kung inandog sa ano yan eh. So pag kinain ko, ma-open si Kuya Henson. Kasi para sa kanya, hindi mo dapat kinakain yan. Kahit na yan ay karni pa ng baka, kasi hindi mo alam kung yan ay inihandog sa idol or hindi. Ngayon, ang sabi ni Paul, since ako yung merong strong faith, at siya ay bago pa lang na Kristiyano, then kahit may karapatan ako na kainin yon, kahit pa inihandog sa idol yon or hindi, kahit na Gentile pa nag-prepare yon, pwede kong kainin yon for as long as clean yon, as described in Leviticus 11, then huwag kong kainin kung ma-offend si Kuya Henson. Dahil pag ginawa ko yon, then I am no longer walking in love para sa brother ko. So ang consideration na yon is, dapat yung weaker in faith, proteksyonan. Hindi ko mo meron kang karapatang gawin yon, gagawin mo na lang kung gusto mong gawin, wala ka nang pakialam sa kanya. Nakususundan niyo po? So, now, ito po yung babalikan natin yung Acts chapter 10. Di ba ito yung naging sagot ni Peter nung pinakita sa kanya ng Diyos yung sheep ng mga unclean animals? Tingnan niyo po. Ito yung sagot ni Peter. But Peter said, "No, not so, Lord. For I have never eaten anything common or unclean." Common or unclean. So madaling salita, magkaiba po yung common, magkaiba yung unclean. Kasi sabi ni Peter, kahit minsan, Lord, hindi ako kumain ng common at hindi ako kumain ng unclean. Tanong ngayon, ano yung common? Para maintindihan natin kung ano yung common, ano ang Greek word na ginamit? Ang Greek word ng common is koinos. Ang Greek word ng unclean is akatartos. Okay? So, kaya hindi parehas ang common at saka unclean. Pag sinabing common, koinos. Pag sinabing unclean, akatartos. In Acts 10:28, sabi ni Peter, then he said to them, kausap niya na yung mga disciples, "You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or koinos or unclean, akatartos." In Acts 11:8, sabi ni Peter, "But I said, not so, Lord, for nothing koinos or unclean has at any time entered my mouth." So si Peter po, hindi kumakain ng common at hindi kumakain ng unclean. So si Peter kasi, siya po ay talagang full-blooded na Hudyo ito. At talagang simula pagkabata niya pa ay na siya sa tradisyon ng mga Hudyo. Now, yung common, ibig sabihin, si Peter, kahit na yan ay clean animal, pero kung hindi yan pinrepare sa templo ng priest, hindi niya kakainin yan. Dahil para sa kanya,
yaan ay koinos. Hindi siya kosher. Okay? So kahit na yan ay lamb, pero ang nagkatay niyan ay Gentile, hindi kakainin ni Peter yan. Si Peter, kakain lang siya kapag yung priest sa templo ang nagkatay nung clean animal. Kaya yun ang ibig sabihin ni Peter dito, for nothing common, pag sinabi niya nothing common, alam ng Panginoon kung ano yung sinasabi ni Peter na yon. Na hindi siya kumakain ng clean animal na hindi ang priest sa temple ang nag-prepare, ang nagkatay. At lalong hindi siya kakain ng unclean. So, ang kinakain lang ni Peter ay yung pinrepare sa temple na clean animal at saka yung mga clean animal na sila nag-prepare. Hudyo. Alright? So, kaya nga, again, in the marketplace you find that. Ito po yung definition ng unclean at ng common. Pag sinabi nating unclean, animals that are not kosher for human consumption according to Scripture. Klaro? Pag sinabi pong unclean, animals that are not kosher for human consumption. Pag sinabi natin common, items allowed for human consumption according to Scripture, but in a questionable state. Kasi yun po yung makikita mo doon sa marketplace. Questionable yung meat. Bakit questionable? Hindi mo alam kung ang nagkatay niyan ay Gentile. Hindi mo alam kung yung hayop na yan, bago ibenta sa palengke, inihandog muna yan sa Diyos-Diyosan. Kaya questionable siya. Kaya considered siya as, mga kapatid, common. Okay? Now, punta ho tayo sa Romans 14. Ang ginamit na word ay unclean. Kaya kapag hindi po natin inalam ko nung ibig sabihin yung Greek word ng unclean na yon, ang maiisip natin ngayon ay yung mga unclean animals. Tama? Papasok na ngayon sa atin yung mga baboy, yung mga lobster, papasok na sa atin. Dahil sabi niya, I know and I'm persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. So we're now, ngayon, iisipin na natin, wala nang unclean. Pero ano yung word na ginamit? Ang English word na ginamit po kasi is unclean. Pero pag tiningnan nyo ang Greek word na ginamit dyan, hindi po siya akatartos. Ang ginamit na Greek word ay koinos. Ano yung koinos? Pag sinabing koinos, siya po ay common items allowed for human consumption according to Scripture but in questionable state. Now remember, sa batas ng Torah, kahit na yung hayop na yan ay inihandog sa Diyos-Diyosan, kahit na ang hayop na yan ang nagkatay at ang nag-prepare ay Gentiles, basta yan ay deklarado ng Diyos sa Leviticus 11 na clean, pwede mo siyang kainin. So kaya po yung sinasabi dito sa Romans 14:14, Romans 14:14, na nothing is unclean, nothing is common. So, ang ibig sabihin po, sinasabi ni Paul dito, pwedeng kainin yan kahit inihandog sa Diyos-Diyosan, kahit yan ay pinrepare ng Gentiles, pwedeng kainin yan dahil kahit na considered yan as common. Kasi sa mga Hudyo, may kaisipan common at saka kosher. Kay Peter, kosher lang ang kakainin niya, hindi siya kakain ng common. Lalong hindi siya kakain ng unclean. Kaya lang ang ginamit po kasing word dito sa English ay unclean. Pero yung unclean na yan, hindi po siya akatartos, which is unclean animals. Ang ginamit po dyan is koinos, which is siya po ay common. Ibig sabihin, pwedeng kainin. Pero ang punto pa rin po ni Paul dito, kahit may karapatan ka na pwede mong kainin yan, pero sa pagkain mo niyan, na-open yung kapatid mo, then magtiis ka na lang muna, sa bahay ka na lang kumain yan.
Kasi nga, yung kapatid mo, bago pa lang sa pananampalataya yung mga Gentiles na yan. Para sa kanila, ka-offend yan dahil nakikita kanila, kumakain ka ng kahit na clean animal yan, pero hindi mo alam kung yan ay in-offer sa idol. Alalahanin nyo, galing kasi sila doon. Sa pag-worship ng idol, kumalas na sila doon, kaya para sa kanila, ang experience kasi nila, pag nag-worship sila doon sa idol nila, may mga food, nagkakainan sila doon. Kaya kapag nakita nila, ba't ka kumakain yan? Hindi nila maintindihan yon kasi nga wala silang alam sa dietary law. Wala silang alam sa Torah. Kaya ang punto ni Paul, hindi pwedeng mangibabaw yung karapatan mo kahit na legal yan. Ang kailangan mangibabaw ay yung pag-ibig mo dun sa kapatid mo na huwag siyang ma-offend bago pa lang yan. Kaya ito po mga kapatid, baka mamaya may mapuntahan kayong kapatiran, nakita nyo, laki ng baboy na nandun sa harapan ng lamesa. Kristiyano ka na, kumakain ka pa ng baboy. Naimbitahan kayo, o kaya naman, iniboy. So, alalahanin nun natin, mas prioridad ni Paul dito, yung pagmamahal dun sa kapatid, kaysa dun sa karapatan mo. Nakukuha niyo po ako? So, ito yung sinasabi kong kahalagahan, na dapat inaalam natin kung ano yung ginamit na word dyan, hindi natin basta bigyan ng interpretasyon yan, based on the English word or based on the Tagalog word. Kasi maiiba ang intindi natin. Kasi kung hindi ho natin alam na koinos yan, na ang tinutukoy pala ay common, yun talaga ang iisipin natin. Na lahat ng hayop ay hindi na, lahat ng hayop ay pwede nang kainin. Kasi sabi dyan di ba? I am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean. O kung nothing is unclean, no, ibig sabihin, ang baboy, hindi na siya, unclean. Diba? Sundan natin. So, do not let what you regard as good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Yun dapat ang mangibabaw. Yung pong righteousness, yung peace, yung joy, yun ang dapat mangibabaw. Hindi yung i-insist mo yung karapatan mo. Although, meron kang although, kung tutusin po, legal yun, kumbaga. Dahil pwedeng kainin talaga yun. Pero hindi nga naiintindihan ng Gentile brother mo na pwedeng kainin yun. Kasi ang intindi niya nga, pagkain na galing sa market, inihandog sa idol yan, hindi pwedeng kainin. Kasi yun ang pinanggalingan niyang practice nung siya ay nandoon pa sa pagan practice. So, kaya kung hindi natin alam yung mga background na ganoon, paano natin siya iintindihin? Kaya humihirap intindihin si Paul dahil dyan. Hindi natin alam kung ano yung mga background na nakapaloob dyan. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Nakuha niyo na po bakit ganyan ang mga pangungusap ni Paul? Let us pursue what makes for peace. Kung sa pagkain mo niya, kahit may karapatan ka, mag-aaway naman kayo, kaya may stumble yung kapatid na bago, hindi pa niya naiintindihan, hindi na-attend yan. Babalik na yan sa kanyang pinanggalingan. Di ba? So, ikaw, strong in faith ka, naiintindihan mo na. Then dapat mangibabaw yung peace and mutual upbuilding. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. Yung pong everything is indeed clean, hindi po ginamit dyan ay akatartos, ang ginamit po dyan ay akharos. Another Greek word, ang ginamit po dyan na everything is indeed clean. Okay? It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. So, sino pinapatungkulan niya? Yung mga Jews na strong in their faith. Na sabi niya, it is good not to eat meat.
Kahit na yung meat na yan ay clean, pero yun nga, ulitin ko po, hindi kasi naiintindihan ng kapatid mong Gentile na pwede mong kainin yan. Para sa kanya kasi, meat yan, binili mo sa market, hindi alam kung yan ay inoffer sa idol, kaya hindi dapat kinakain yan. Kaya kapag kinain mo sa harapan niya, may stumble siya, dalang tingin niya, kumakain ka ng hayop na inoffer sa idol. Ngayon, para naman sa Torah, kahit na yan ay inoffer sa idol, kahit na nag-prepare ay Gentile, pero yan ay clean animal, pwedeng kainin. So, sa madaling salita po, ang punto ni Paul dito, yung unclean animals, unclean pa rin siya, hindi siya pwedeng kainin. Ang pwede pa rin kainin ay clean animals. Okay? So, the faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. Ano po ibig sabihin nun? Sabi diyan, blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. Ibig sabihin, ganito po yun. Halimbawa, ito para sa akin, approve ito. Ito ang dapat na ginagawa. No? At kailangan ito rin ang gawin mo. So kung ako ay kumakain ng clean ng common, dapat kumain ka rin kasi approve ito sa akin. Pag hindi niya ginawa, dahil hindi niya naiintindihan at kinondemn mo siya, then you are passing judgment on yourself. Yun po yung ibig sabihin ng statement na yun. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. So meaning, kahit pwede kong gawin yon, pero dahil sinasaalang-alang kita may stumble ka, hindi ko gagawin yon, then may kapayapaan tayong dalawa. I will not pass judgment. Hindi ko pwedeng i-condemn ka. Hindi ka kumakain ito. Gulay lang kinakain mo. I-condemn kita. Then you are passing judgment on yourself. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya, maling-mali, para sa akin po, maling-mali po talaga yung, lalo na na social media pa, yung mga nagbabasag po ng mga ribulto, para patunayan, hindi Diyos ito, babasagin doon sa harapan ng mga para sa akin po, hindi acceptable yon. That's not the way to do it. No? Na pag-uwi mo sa bahay, Nay, hindi mga niya, ribulto, basagin natin lahat yan. Baka hindi ka pa nakakaisa ka pa lang, babasagin na ng nanay mo mukha mo, di ba? So kami ni Sister Lily, yung biyanan ko, maraming ribulto yun sa bahay nila. Ang tagal po ng struggle namin doon, nandun din namin ginagalaw. Pero Sister Lily, unti-unti po, iniisa-isa, para hindi halata. Sasabihin ng nanay niya, nawawala yung santo ditong isa. Yung pala, tinapon ng Sister Lily. Pero hindi namin pinapakita. Hanggang na-born again yung biyanang ko. Hanggang na-born again yung biyanang ko. Pero kung antimano pagdating namin doon, Nay, hindi pwede yan. Hindi Diyos yan. Basagin natin. Baka nakikitira lang ako doon. Baka wala akong bahay na titiran. Di ba? So, hindi po gano'n ang approach, mga kapatid. Yun yung sinasabi ni Paul. Yun yung sinasabi ni Paul. But whoever has doubt is condemned if he says, because the eating is not from faith, or whatever does not proceed from faith is sin. So, mga kapatid, hindi po ito nagbibigay ng lisensya para kainin na natin ang mga unclean animals. Ang pwede natin kainin ay mga clean animals at mga common, koinos na pagkain. So, kosher and koinos ang pwede natin kainin. Pag sinabi natin kosher, wala na. Hindi naman tayo makakakain yan kasi nagpiprepare yan yung mga priest. Yung koinos po, ibig sabihin, kung takad niya, halimbawa po, namalengke kayo, alam niyo ba kung sino nagkatay nung bibili niyong karning baka? Diba, kumain kayo sa restaurant, hindi nga natin alam kung may may-ari nung restaurant, Muslim Hindi nga natin alam kung ang nagkatay doon sa palengke nun ay, kahit na yung nagkatay po nun ay kinurse yung karne.
Halimbawa, habang kinakatay niya yung baka, sinusumpa kita. No? Tapos yung baka na yon, napunta sa talipapa, nabili mo, sinumpa nung nagkatay. Pwede mo bang kainin? Pwede. Wala namang pakialam. Walang effect yung sumpa-sumpa niyang yun. Hindi magiging unclean yung baka na yon dahil lang kinurse nung nagkatay. Kukuha niyo po ako? Ngayon, kaya pag bumisita kayo po sa bahay ng kapatiran, nakita nyo, may nakasinigang na baboy. No? Huwag niyong i-condemn yung kapatid. Ha? Huwag niyong i-condemn. Nag-i-struggle pa yun eh. Nag-i-struggle pa yun. Hindi niya po naiintindihan pa eh. Kahit na 10 taon ng Kristiyano niya, hindi niya pa rin naiintindihan eh. Sa totoo lang po, bihirang simbahan na nangangaral nito eh. Na magtuturo sa atin ng ganito eh. Di ba? Kaya hindi natin alam eh, kasi hindi tinuturo. Pero parte ng Torah, parte ng salita ng Diyos, ang laki-laki ng mga talata sa Biblia ang inubos dyan para i-explain lang ni Paul yan. Yung buong Leviticus 11, dinedicate para dyan. Mahalaga sa Diyos yan. But again, so naiintindihan nyo na po ako mga kapatid. No, let us put everything in balance. No, kaya wag natin i-condemn yung kapatid na, pira baboy na naman yung ulam mo. Inimbitahan mo pa ako. So, let us be, kaya sabi ko nung umpisa, di ba, let us use wisdom on this. But now, maliwanag na po sa atin mga kapatid, na kahit si Paul, kahit si Peter, kahit si Jesus Christ, never na in-endorse ang pagkain ng unclean animals. Pero pwedeng kainin unclean at common or koinos. Basta clean animals. That's the point. Basta clean animals. Alright? So dito po nagtatapos ang Leviticus 11. Napakahabang lakbayin. At sa susunod na Sunday po, maririnig na natin ang ating pong New Zealander na pastor. Si Pastor Ed, dumating na po at ang kanyang pamilya. Si Ate Lulu na lang naiwan doon. At I think by July si Ate Lulu ay uuwi na rin. So welcome home, Pastor Ed and family. Thank you very much. Tayo po tayong lahat. Let us close in ating pong pag-awit sa Panginoon and let us close in prayer.